Hello mga ga, ito na po yung ating 15 pieces na itlog ng ating chiffon cake. Sa ating video ngayon ay step by step po natin itong ituturo kung paano ba natin mapalambot at fluffy yung ating chiffon cake. Kaya umpisahan na po natin. Sa ating recipe na ito ay gagamit po tayo ng dalawang hulmahan na may sizes na 12 by 9 by 3 inches. Ang isa nito ay lagyan po natin ng parchment paper. At ang isa naman dito, ito po yung lalagyan po natin ng caramel sugar. Gagawa po tayo dito ng upside down cake. At dito mag-caramelize lang po tayo ng 3/4 cup ng ating white sugar at lagyan lang po natin ito ng mga 1/3 cup ng ating tubig. At pakuluan lang po natin ito sa katamtaman lang po ng apoy ng ating kalan hanggang sa mag-caramelize na po, hanggang sa maging ganito na po yung ating asukal. At ilagay po natin agad dito sa ating hulmahan at pagkatapos ipantay lang po yan natin mga ingat po kayo. Kasi mabilis lang po talagang uminit yan, yung ating pinakalyanera. Pag hawakan po natin ay talagang mainit po. Ingat po kayo mga ga, baka mapasok kayo. Magsapin na lang po kayo. At dito gagamit po tayo ng pineapple slice. At i-arrange lang po natin yan dito. Dahil gagawa po tayo ngayon ng fruit upside down cake, kaya maglagay din tayo dito ng mangga. Nag-slice lang po ako ng mangga. Lagay lang po natin dito. At mayroon po ako ditong grapes mga ga, hinati ko lang po yan at hinugasan at i-arrange lang din natin dito. At mas lalong masarap at maganda tingnan yung ating fruit upside down cake ay lagyan po natin ito ng cherries. At yung ating cherries mga ga ay hinati ko lang din ho yan. At isit aside lang muna natin ito mga ga. Gawa na po tayo ng ating cake batter mixture. So dito kailangan natin ng 15 pieces ng ating medium na itlog. Paghiwalayin lang po natin yung egg yolk at saka yung egg whites. Importante po talaga ga na yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg whites ay dry po ho yan. Kailangan po ay hindi po yan basa. At wala po yung bahid na kung ano-ano, lalo na po yung mulumantika. At kailangan din na hindi mahaluan yung ating egg whites na kahit maliit or konti lang po talaga na egg yolk. Para mas maganda talaga yung alsa ng ating egg white. At ito na po ga ang ating 15 pieces ng egg yolk. Ayan, binilang pa. At ito din yung ating 15 pieces na egg whites. Itabi lang muna natin yung ating egg whites. Dito muna tayo sa ating egg yolk. Gagawa na po tayo ng ating cake butter mixture. At batihin lang muna natin ito hanggang sa magpelyelo. At pagkatapos malagay po tayo dito ng 1 1/2 teaspoon ng iodized salt. At 1 1/4 cups ng white sugar. At 1 tablespoon ng vanilla extract. At 1 1/2 cups ng evaporated milk. At 1 1/4 cups ng mantika. At ordinary lang po yung na mantika yung gamit natin, yung palm oil lang. At maglagay lang po tayo dito ng 1/2 cup na tubig. At haluin lang natin, tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito lagyan ng ating harina. At pag sigurado na po tayo, natunaw na po yung ating mga dry ingredients, ay ilagay na po natin dito yung 4 1/2 cups na cake flour. Mag-measure po kayo mga ga by grams. 550 grams po itong ating cake flour. Para malambot at fluffy at maganda yung texture ng ating chiffon cake ay kailangan po talaga na cake flour po yung gagamitin natin dito. At kailangan natin dito ng 30 grams ng ating baking powder. Pag i-measure nyo po ito ng tablespoon ay nasa 2 1/2 tablespoon po ito. Basta i-measure nyo lang po by grams mga ga para sigurado. 30 grams po. At haluin lang po talaga natin yan ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture at salain lang po natin. At ito lang kalapot yung ating mixture at itabi lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating egg whites or gagawa tayo ng ating mirang. So dito sa ating 15 pieces ng medium na egg whites ay maglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede naman na white vinegar yung gagamitin po natin. At kailangan natin dito ng 1 cup ng white sugar. At batihin lang muna natin ito sa medium speed lang muna ng ating stand mixer. Batihin po natin ito hanggang sa mag-create po ito ng bubbles na medyo makinis. Kailangan din mga ga, yung attachment ng ating hand mixer or stand mixer man dyan, ay kailangan po ay dry po yan. At pag ganito na po yung consistency ng ating egg whites mga ga, ay utay-utay na po nating ilagay yung ating 1 cup na white sugar. Yes mga ga, gradually lang po talaga yung paglagay natin ng ating asukal para hindi mabigla yung ating egg whites, para hindi po mapatay, para maganda din yung alsa. At nang naubos na po nating nailagay lahat, ay transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating stand mixer para po madali nating makuha yung hinahanap po
po natin na consistency or yung medium peaks ng ating egg whites. Mga ga, kabisado mo na ito kasi ay palagi po talaga natin itong tinuturo sa ating mga video pag gumawa po tayo dito ng ganitong recipe. At batihin lang po talaga natin hanggang sa maging ganito na po yung ating egg whites. Nasa medium peaks na po siya. At ihalo na po natin dito sa ating cake batter mixture at hatiin ko lang po ito mga ga sa tatlo kasi medyo marami po talaga yung ating egg whites. At fold or haluin lang po talaga natin ito ng padahan-dahan, cut and fold lang po natin. Medyo masyadong mabilis lang po dyan mga ga sa ating video kasi ay naka-fast forward po yung ating video para mapadali lang po yung ating video. At sa puntong ito ay kailangan ay nakapainit na po tayo ng ating oven kasi isa lang natin ito agad mga ga pagkatapos po natin itong mailagay sa ating tray. At mga ga, huwag lang po natin itong ma-overmix ha. Pag nakikita po natin na well combine na po yung ating cake batter mixture at yung ating mirang ay okay na po yan. At ilipat na po natin ito agad sa nakaprepare po natin na 2 lianera. At yung ating fruit upside down cake mga ga na yung may caramelized sugar ay lagyan po natin ng tray yung pinagpatungan po natin. Yung pinaglalagyan po natin dito. Maglagay lang po tayo ng mainit na tubig. Lagyan ko lang po yan ng mga 2 cups na mainit na tubig. At lutuin po natin ito sa may init ng ating oven na 170 degrees Celsius sa loob ng 50 to 55 minutes. At ganun din yung isa natin na tray or yung isa nating chiffon cake. At depende talaga yan mga ga sa oven po ninyo ha. Ay kailangan po talaga na tansyado or kabisado po talaga ninyo ang init ng inyong oven. At pag medyo malamig na kaya na po nating hawakan ay pwede na po natin yang i-release o pwede na po nating tanggalin yan sa ating lianera. Ayan mga ga, napakalambot yan at fluffy. At ito naman yung ating fruit upside down cake ay talaga naman ga na napakaganda po. Ayan, tamang-tama talaga ito sa darating ng mga okasyon, yung holiday season. O di ba ga, yung 15 pieces po natin na medium na itlog at 550 grams po natin na cake flour ay marami or malaki na po yung magagawa natin. Pwede talaga nating pagkakitaan at pwede po sa handaan. At hindi po natin ito pwede mahiwa kasi ay may-ari po ito para sa birthday po ito. Order po ito. Ito na lang po yung hiwain natin ga. At ito ga, napaka-fluffy at malambot talaga at ang ganda ng texture ng ating chiffon cake. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Ito po inyong kaiday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.